Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong kwento na naman po ang inyong matutunghayan. Ako po ang inyong lingkod, si Tito Blair, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kababalagan at katatakutan. Ito po ay tungkol sa isang batang ipinanganak ng hindi pangkaraniwan dahil siya ay natatangi at itinakdang pumaslang sa isang halimaw na maghahatid ng takot sa kanilang baryo. Umpisahan na po natin ang kwento. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito, Ligaya. Pinag-aaral ka namin ng nanay mo. Nagpapagod kami para lamang matustusan ang mga pangangailangan mo. Tapos ito pa ang isusukli mo sa amin. Malalaman namin na nagdadalang tao ka. Tay, makinig kayo sa akin. Hindi ko po ito ginusto. Pinagsamantalahan po ko. Huwag mo na kaming lokohin. Alam na namin na nababarkada ka. Kaya ka nabuntis. Dahil dyan sa ginagawa mong yan, gumagaya ka sa kanila na halos ipakita ng katawan sa maraming tao. Totoo po ang sinasabi ko, Tay. Wala pong kinalaman ng barkada ko. Pinagsamantalahan po ko. Maniwala naman po kayo sa akin, oh. Sige nga, kung nagsasabi ka ng totoo, sabihin mo sa akin, sino yung taong nanamantala sa'yo? Sabihin mo sa akin, at sa harap mo mismo, ay bubugbugin ko. Hindi ko po alam, Tay. Hindi ko po alam. Kita mo na, sinasabi mo pang pinagsamantalaan ka, pero hindi mo kilala kung sino? Isang kalokohan, Ligaya. Tama na nga yan, Eduardo. Huwag mong istresin ang anak mo. Nagdadalang tao siya. Pakiusap naman. Huwag kang makikialam dito, Trinidad, ha? Nag-iisa lamang ang anak natin. At ang gusto natin para sa kanya ay may marating pagdating ng araw. Pero ano itong ginawa niya? Naglandi. O ano nangyari ngayon? Eh di nabuntis. Tay, ba't ayaw niyo po ba akong paniwalaan? Wala po akong malay ng mga panahong yun. Dahil doon, hindi ko po nakita kung sinong gumawa nito sa akin. Tay naman, ngayon niyo lang po akong paniwalaan. Huwag mo na kaming gawin tanga, Ligaya. Ginawa mo na rin ito sa amin noon. Nagsinungaling ka rin sa amin noon tungkol sa bayaran, sa eskwelahan nyo. Kaya mahirap na maniwala sa mga sinasabi mo ngayon. Sige, isa pang tanong, Ligaya. Bakit ka walang malay ng panahon na yon? Sige nga, sabihin mo sa akin, bakit? Lasing na lasing po ako, Tay. Kaya nung pauwi na po ako, nakatulog po ako sa gitna ng kakawian. Alam mong ganito ang lugar natin. Maraming lokong tao sa panahon na to. Pero hindi ka nag-iingat, anak. Binigay namin sa'yo lahat. Sakripisyo. Lahat binigay namin sa'yo ng nanay mo. Pero bakit mo nagawa sa amin ito? Bakit ganito ang isinukli mo? Dahil sa paghagulgol sa iyak ni Mang Eduardo, niyakap siya ng kanyang anak na si Ligaya. Anak, alalahanin mo. Pilitin mong maalala ang mga nangyari ng araw na pinagsamantalahan ka. Dahil siguradong hindi matatahimik ang tatay mo hanggat hindi niya napapanagot ang gumawa niya sa iyo. Na hindi ko po talaga alam. Wala po talaga akong maalala. Pag nalaman ko kung sinong hayop na gumawa niyan sa'yo, sigurado kong babalatan ko siya ng buhay. Papatayin ko ang hayop na gumawa niyan sa'yo, anak! Patawarin niyo po ako, Tay. Naipatawad po. Hindi po ako naging mabuting anak. Hindi ko po nasuklian na maganda niyong ginawa at ang pagod niyo para sa akin. Patawad po talaga. Diyos ko ang anak ko. Bakit sa kanya pa nangyari ang bagay na ito? Bakit? Patawad po, Tay. Patawad. Patawarin mo rin ako, anak. Sa panahong kailangan mo ako. Wala ako sa tabi mo. Patawad kung nagkulang kami. Wala po kayong kasalanan. Ako po may kasalanan ng lahat ng ito. Kaya patawarin niyo po ako, Tay, Nay. Binigo ko po kayo. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan, anak. Tanggapin na lamang natin na sa kabila ng lahat, ang ipinagdadala mo
ay apo pa rin namin at anak mo. Kaya walang dahilan para magalit. Nabigla lamang ako, anak. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Hindi ko lang talaga lubos akalain na sa'yo pagagawin ng sino man ang kahayupan na ito. Mabilis na lumipas ang mga buwan at dumating na ang gabi ng panganganak ni Ligaya. At dahil malayo sila sa kabiasnan, ay hindi nadala si Ligaya sa ospital. Kaya't ipinitawag nila ang isang magaling na albularya na isa ring manggagamot na matanda. Kinilala siya sa pangalang Clarita. Dahil sa kanilang malawak na baryo ay siya lamang ang inaasahan ng lahat, kung kaya't siya ang ipinatawag para sa panganganak ni Ligaya. Habang inilalabas niya ang bata sa sinapupunan ni Ligaya, ay napakunot ang kanyang noo dahil sa isang malakas at mabigat na enerhiya ang kanyang naramdaman, hanggang sa tuluyan na ngang nailabas ni Ligaya sa kanyang sinapupunan ang sanggol. Lalaki ang anak mo, Ligaya. Isang napakalasog na sanggol na lalaki. Pwede ko ba siyang mahawakan, Manang Clarita? Abay, oo naman. Sandali lang. Tignan mo, Ligaya. Napakagwapo ng aking apo. Kamukhang-kamukha ko siya. Anong ikaw? Ako kaya ang kamukha niya. Tignan mo nga, oh. Napakalayo ng itsura niya sa'yo. Huwag na kayo magtalo, Eduardo, Trinidad. Dahil kahit si Ligaya ay hindi kamukhaan sanggol. Maaaring ang kanyang ama ay kamukha niya. Aba, oo nga ano. Nasaan ba ang tatay ng anak ni Ligaya? Dahil sa tanong na yon ni Manang Clarita, ay natahimik ang lahat. Kung kaya't hindi na rin ito pinansin ng matanda. Sa halip, sinabi na lamang niya ang naramdaman niyang kakaiba sa bagong silang na sanggol. Huwag niyo na lamang pansinin ang aking itinanong. Bago ko umalis, gusto ko lamang na ipaalam sa inyo na may kakaiba sa inyong apo. Anong kakaiba naman yon, Manang Clarita? Hindi naman abnormal ang apo kong isinilang, hindi ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Eduardo. May naramdaman ako sa bata. Isang malakas na enerhiya. Hindi ito normal sa mga tao. At lalo sa mga bagod silang. Pero hindi ko sinasabi na masama ang enerhiyang nararamdaman ko. Ito ay parang mainit ngunit mabigat. Hindi ko siya mailarawan. At batay sa aking obserbasyon, hindi karaniwang nilalang ang ama ng batang iniluwal ni Ligaya. Ano pong ibig sabihin ng mga sinasabi niyo, Manang Clarita? Sa madaling salita, Ligaya, ang anak mo ay may dugo ng nilalang na hindi katulad ng sa tao. Napakapit si Aling Trinidad sa kanyang asawa na hindi rin makapaniwala sa mga sinabi ng albularya. Tinignan lamang nila ang sanggol. Ngunit dahil hindi sila naniniwala sa kakaibang nilalang, ay hindi nila pinansin ang matandang albularya. Hanggang sa lumipas na ang ilang buwan at doon pa lamang nila napansin ang pagiging kakaiba ni Lakas sa karaniwang bagong silang. Diyos ko! Ligaya! Eduardo! Si Lakas nawawala! Ano ba nangyayari, Trinidad? At kung makasigaw ka, napakalakas. Ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, Ligaya! Ang anak mo! Eduardo! Ang apo natin! Bakit po, Nay? Ano po nangyari kay Lakas? Iniwan ko lamang siya dito kanina, Ligaya. Ngunit pagbalik ko ay wala na siya. Bago ko lumabas para kumuha ng maiinom, inilagay ko lang siya sa kanyang duyan. Ha? Nasaan na po ang anak ko? Eduardo, hanapin natin ang apo ko. Diyos ko, kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Taranta ang mag-anak dahil sa pagkawala ni Lakas na kanina lamang ay inilagay ni Aling Trinidad sa kanyang duyan. Ngunit pagbalik nito ay bigla na lamang nawala hanggang sa narinig nila ang malakas na sigaw
ni Mang Eduardo. Tarantan labas naman ni Ligaya at Aling Trinidad. Itay! Ang alam ko na nga ba yan? Hindi rin ako pwede magkamali, Ligaya. Si Lakas talaga ang batang yan. Pero, paano nangyari to? Ilang buwan pa lamang si Lakas. Ngunit bakit lumaki na siya na para bang 3 taong gulang na bata na? Napaka-imposible din. Dahil wala pa siyang 1 taon. Nakakapaglakad na siya. Hindi ko rin maintindihan, Nay. At nakapaglakad siya nang walang sino man ang umaalalay sa kanya. Nilapitan ito ni Ligaya at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Hindi lang nanay, pati mamang at papang. Yun ang itinawag niya sa kanyang lolo at lola. Niyakap ni Ligaya ang kanyang anak nang marinig niya ang unang beses na pagsasalita nito. Nay! Nagsalita si Lakas! Narinig niyo ba? Tinawag niya akong nanay! Tinawag niya akong mamang. Napakagaling naman ng aming anghel. Sarap din sa tenga. Nang tawagin niya akong papang. Ganito pala ang pakiramdam nang magkaroon ng apo. Pero Nay, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan natin siyang ipatingin kay Manang Clarita. Di ba sabi niya, ay hindi normal ang anak ko? Kung ganun, magmadali tayo anak. Kailangan nating malaman ang tunay na dahilan ng pagiging ganyan ng apo ko. May kinalaman ho kaya ito sa sinabi ni Manang Clarita noon? Maaari anak, hindi ko rin masabi. Kasi kakaiba talaga ang nangyayaring ito. Maaaring may kakaiba nga sa bata anak. Pero masisiguro lang natin yan kapag naipasuri na natin siya. Kung ganun ho, Nay, tulungan niyo ako. Dalhin po natin siya kay Manang Clarita. Mabilis na nilakad ng mag-anak ang daan patungo sa kubo ng albularya. Pagdating doon, ay sinabi nila ang dahilan ng pagpaparoon nila. Ngunit hindi na nabigla ang albularya. Pinagmasdan lamang niya ang bata at seryosong nagsalita. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noon na hindi ordinaryo ang anak ni Ligaya? Dahil nakakasigurado ko na ang ama ng batang iyan ay isang nilalang na hindi katulad ng mga tao. Pero Manang Clarita, bakit po ganon? Ba't napakabilis tumanda ng anak mo? Dahil sa taglay niyang dugo, Ligaya. Kinuha ni Manang Clarita ang bata. Inihiga niya ito sa isang higaan na para sa kanyang mga pasyente. Kumuha siya ng isang matalim na kutsilyo at sinugatan ang palad ng bata. Lumabas dito ang dugo na kulay abo. Ang isa pang kakaiba sa batang si Lakas ay agad naghilom ang kanyang sugat. Sus Ginoo! Ano nangyayari sa apo ko? Buksan niyo na ang inyong mga mata. Sinabi ko na sa inyo noon, hindi normal ang anak ni Ligaya. Maaaring sa mga susunod pa na mga buwan ay lalaki at magiging isang ganap na bata na ang anak mo. Hindi na saan sanggol na ipinanganak mo ng mga lumipas na buwan. Pero, Manang Clarita, hindi man lang namin nasulit ang pagiging sanggol ni Lakas. Wala bang paraan upang mapigilan ang mabilis na paglaki niya? Meron, Ligaya. Meron. Kung ganun po, ano po yun, Manang Clarita? Kapag si Lakas ay nag-anyong 13 gulang na, dalhin niyo siya sa akin sa kagubatan. Doon ay humingi kayo ng tulong sa mga diwata. Ngunit kahit mapigilan ang pagbilis ng kanyang paglaki, hindi ibig sabihin nun ay mawawala na ang pagiging dugong ibang nilalang niya dahil ipinanganak mo siya na may ibang lahi at magiging ganun na siya habang buhay. Manang Clarita, maaari niyo po bang alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng nilalang na ama ni Lakas? Hindi ko na kailangan alamin pa, Ligaya, sapagkat mula noong iniluwal mo si Lakas, ay nag-umpisa na akong alamin ang nasa likod ng mga bagay na nangyayari sa inyo. Alam kong wala akong karapatan, ngunit gusto ko lamang malaman kung ang anak mo ba ay magiging banta sa nakararami. Ngunit wala akong nakitang ganong bagay
Ang lahat ng aking nakita ay hindi masama dahil ang anak mo ay may dugong puting gabunan. Puting gabunan? Nakakasigurado ho ba kayo? Manang Clarita, hindi po ba mga puting gabunan ay tuluyan na pong naubos dahil sa tagal ng panahon? Paano nga ang ama ng aking apo ay isang puting gabunan? Yun din ang pagkakaalam ko. Ngunit dahil sa nangyari sa iyo, Ligaya, ang ibig sabihin lang noon ay may natitira pang puting gabunan. Maaaring umibig na siya sa iyo. Noon pa man. Nung gabing lasing ako, Nay. Maaaring hindi po tao ang nanamantala sa akin. Diyos ko, ano ba ito, anak? Napaupo na lamang ang mga magulang ni Ligaya nang malaman nila ang katotohanan sa likod ng sinapit ng kanilang anak. Ngunit kahit ano paman ang mangyari kay Ligaya at kahit na alam nila ang tunay na rason ng pagbubuntis ng kanilang anak, ay hindi pa rin nila hinayaan ang kanilang apo na si Lakas. Dahil ayon sa kanila, kahit sino paman ang ama ng bata, ay apo pa rin nila ito at anak ito ng kanilang anak. Kung kaya't hindi nila pababayaan ang batang sinasabing anak ni Ligaya sa isang puting gabunan. At lumipas pa nga ang mga buwan at ang bata ay tuluyan na ngang lumaki na parabang 13 taong gulang na. Naging usap-usapan yon sa baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Ligaya. Ngunit kahit ano paman ang isipin ng iba, ay pananatilihin nila ang kanilang pagmamahal para sa batang si Lakas. Anak? Anak, Lakas? Lakas, nasan ka? Nay, bakit po? Sasama ka sa akin sa gubat. Ha? Bakit naman po, Nay? Basta, huwag ka na maraming tanong. Magtutungo tayo doon at mag-aalay sa mga diwata upang tulungan nila tayo na pigilan ang pagbilis ng iyong paglaki. Bakit, Nay? May sakit po ba ako? Wala kang sakit, anak. Gusto ko lang na matapos na ang malasumpang nangyayari sa'yo. Gusto ko masulit ang pagkabata mo. Bakit, Nay? Hindi po ba ito normal? Anak, makinig ka sa akin. Hindi normal ang mga nangyayari sa'yo. May 100 taon ka pa lang, pero parang 13 taong gulang ka na. Mabilis din magproseso ang utak mo na para bang sumasabay sa paglaki mo. Mahirap ipaliwanag, anak, pero sana makinig ka sa akin. Pero na hindi ko maintindihan eh. Kaya po ba ganito na lang kung tignan po ako ng iba na para bang iba po ako sa kanila? Tulad ng sinabi ko sa iyo, anak, hindi ka katulad ng ibang bata. Espesyal ka. Natatangi ka sa lahat. Hindi nila maiintindihan yon dahil hindi sila ang magulang mo. Pero bakit po ganun, Nay? Kahit sabihin niyo po na special ako, hindi po ako magawang tanggapin ng iba. Hindi po ba pag espesyal dapat matanggap po nila ako? Huwag mo na lamang silang isipin, Lakas. Dahil kung hindi ka man matanggap ng iba, andito naman ako. At ang lolo at lola mo. Tumango lamang ang batang si Lakas sa mga sinabi ng kanyang ina. Pagkatapos nun, ay niyakap niya ito hanggang sa dumating na ang oras na kanilang hinihintay. Nagdala ng isang basket ng prutas si Ligaya habang hawak niya sa kabilang kamay ang balikat ng kanyang anak. Habang naglalakad sila patungong Kakahuyan, hindi maiwasan na pagtinginan at pag-usapan sila ng mga taong nakakakita sa kanila. Ngunit hindi yung pinansin ni Ligaya. Naglakad lamang sila na parabang walang ibang tao sa paligid. Kaya nang makarating sila sa gitna ng Kakahuyan, pareho silang lumuhod. Narito po ako upang humingi po ng tulong sa inyo. Gusto ko lang pong maging normal ang anak ko. Pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Lumakas ang hangin na parabang tinutugunan sila ng mga ito. Nang mawala ito, tumayo sila at umuwi na sa kanilang tahanan. Ligaya, nanggaling na ba kayo sa Kakahuyan?
Opo, Nay. Sinama ko po si Lakas, tulad ng sinabi po ni Manang Clarita. Sana naman, anak, gumana ang mga ginawa ninyo. Ayoko makita ang apo ko na mabilis tumanda. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko na manatili na lang siyang bata. Sana nga po, Nay. Ayoko din po makita ang anak ko na palagi na lamang tinutukso. Dahil sinasabi ng iba na anak siya ng isang lamang lupa, kahit hindi naman totoo. Anak, huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa tunay na pagkatao ng ama ni Lakas para maiwasan na rin ang palaging pagtatanong niya. Ayoko rin naman sanang itago kay Lakas, Nay, kasi darating din yung panahon na malalaman niya ang totoo. Alam ko yan, anak. Pero mas maganda kung ngayon pa lang, mananahimik na muna tayo. Bata pa si Lakas para maintindihan ang bagay na yon. Baka isipin pa niya na isa siyang halimaw. Makinig ka na lamang sa tatay mo, Ligaya. Para rin naman yan sa katatahimik ng loob ni Lakas. Sana, Tay, kung sa pagkakataong malaman niya ang totoo, ay hindi siya magalit sa atin dahil sa pagtatago natin sa kanya ng katotohanan. Hindi tumugon si Ligaya sa mga huling sinabi ng kanyang mga magulang. Sa halip ay sinulyapan na lamang niya ang anak niyang naglalaro sa hardin ni Aling Trinidad. Kaya't lumipas pa ang ilang buwan, napansin nila na hindi na mabilis ang paglaki ng bata. Nagpasalamat sila sa mga diwata at sa ating amang lumikha. Salamat naman at naging normal na ang paglaki ng anak ko. Mabubuhay na siya ng normal. Sana, Nay, Tay, hindi na po siya husgahan ng iba. Naaawa na po ako sa anak ko. Hindi rin naman natin ginusto ang lahat, anak. Hindi natin ginusto na maging ganyan siya. Baka may dahilan talaga ang lahat. At saka darating din naman ng panahon na siya mismong makakaalam ng tunay na pagkatao niya. Maiintindihan niya yun, anak. At ganun din ang mga tao. Sana nga po. Isang araw, napagdesisyonan ni Ligaya na isama si Lakas sa kanyang paglalakad-lakad sa Kakahuyan upang magtungo sa isang batis sa loob ng kagubatan. Doon ay naligo sila. Lakas, huwag kang lalayo, anak, ha? Dito ka lang at magtampisaw na muna. Masarap maligo niyan dahil mainit ang panahon. Opo, Nay. Hindi niya napansin ang kanyang anak na si Lakas na hinabol ang isang malaking paru-paro o mariposa. At habang hinahabol ni Lakas ang mariposa, isang puting nilalang ang kanyang nasalubong. May mga sungay ito at mahabang buhok na puti. Ganon din ang kanyang balat. Makisig ang katawan. Wala itong suot na pang-ibabaw, habang sa pang-ibaba naman ay nakatakip lamang ng isang uri ng malaking dahon. Nakaupo ito sa isang malaking bato. Nakikita mo ko? Teka, sino ka? Ako po ba? Bakit? May iba pa bang nilalang dito? Maliban sa ating dalawa? Ako po si Lakas. Ang nanay ko po is Ligaya. Maganda po si nanay at mapagmahal. May lolo naman po ako. Ang pangalan po niya ay Eduardo. Gaya nyo, malaki din po ang katawan niya. May lola din po ako. Tama na. Hindi ko tinatanong kung sino ang pamilya mo. At tanging tinanong ko lamang ay kung sino ka. Kung ganun, ikaw si Lakas at anak ka ni Ligaya. Kung ganun, ikaw pala ang aking anak. Po, anak niyo po ako? Bakit po hindi po kita kamukha? Bakit wala po akong sungay? Bakit po hindi kita kasing puti? Napakarami mong katanungan. Pero, kinagagala kitang makilala, Lakas. Ako naman silang tayog. Ako ay isang puting gabunan. Gabunan? Ah, kaya po puting gabunan kasi kulay puti ka. Pero teka, di tayo magkamuka. Hindi ako kulay puti at wala din akong sungay na kagaya nyo. Kaya di po tayo magkapareho. Ang dugo ko ang nananalaytay sa iyong pagkatao, Lakas. Ganun ho ba?
Pero bakit hindi ko po kayo nakakasama? Bakit hindi po kayo umuwi sa bahay? Ngunit bago pa man makasagot ang puting gabunan na silang tayog, isinigaw ni Ligaya ang pangalan ng kanyang anak, kung kaya't napalingon ito. Ngunit sa pagbalik ng kanyang paningin, kung saan naroroon silang tayog, ay wala na ito. Lakas! Naku naman bata ka! Kung saan ka nagsususuot? Diyos ko, pinakaba mo ko! Bakit ka ba lumayo? Nay, may nakita po ako, puting tao po. May sungay po siya na para bang sa kalabaw. Tapos po, puti po siya. Puti rin po ang buhok niya. Pati po ang kanyang katawan. Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Sabi niya po, Nay, puting gabunan daw po siya. Sabi niya pa, ang dugo raw po niya ay nananalitay sa pagkatao ko. Ibig sabihin, Nay, siya po ang tatay ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba't sabi ko sa'yo, matagal nang patay ang tatay mo? Halika na nga, umuwi na tayo. Kilala ka rin po niya, Nay eh. Baka hindi po talaga patay si tatay. Ano ba lakas? Umuwi na tayo. Pero Nay, sandali lang po. Nandito lang po siya kanina eh. Baka po makilala niyo siya kung sakaling makita niyo. Lakas, kapag sinabi kong uuwi na tayo, uuwi na tayo. Pero Nay, totoo po sinasabi ko sa inyo. Lakas, ano ba? Opo Nay, uuwi na po. Ngunit bago pa man tuluyang maglakad paalis si Lakas, ay sumulyap muna siya ng saglit sa kanyang likuran at sabay na silang naglakad ng kanyang ina. Pag-uwi nila sa bahay, nagtataka ang mag-ina kung bakit naabutan nila si Aling Trinidad at Mang Eduardo na balisa at para bang may kinatatakutan. Nay, ano po nangyari? Bakit ganyan na lamang po ang kilos nyo? Sandali lamang po kami nawala ni Lakas ah. Diyos ko anak, apo, butit ligtas kayo. May mga halimaw na umatake anak. Maraming namatay sa baryo. Kinabahan kami ng nanay mo nung nalaman namin na wala kayo sa bahay. Buti na lang, walang nangyaring masama sa inyo ng apo ko. Teka lang, Nay ha. Hindi ko po kayo maintindihan eh. May sikat pa po ang araw. Paano po may halimaw? Hindi basta-basta mga umataking halimaw anak. Isang uri sila ng mga aswang na kahit sa araw ay nakakapagpalit sila ng anyo. At kahit sa ilalim ng sikat ng araw, ay kaya nilang umatake sa mga tao. Sa madaling salita anak, aswang na gabunan ang mga umatake. Ang isa pang ikinabahala namin anak, nagsabihin niyang kailangan niya ang anak ng puting gabunan. At hanggat hindi binibigay sa kanya ang bata, ay hindi siya titigil na pumatay sa baryong ito. Teka po, ako po ba ang tinutukoy nung halimaw, mamang at papang? Nagtinginan ang mag-anak nang marinig nila ang tinura ng bata. Lalo silang nag-alala nang marinig yun dahil akala nila ay wala pang nalalaman ang bata. Saan mo nakuha ang mga salitang yan, Lakas? Hindi niya naman po may pagkakaila sa akin eh. Si nanay po, nung sinabi ko po sa kanya ang tungkol sa nilalang na nagsasabi ng siya ang tatay ko kanina, bigla na lamang po nag-iba ang timpla ng kanyang ekspresyon. Tapos ngayon po, nabanggit niyo ang tungkol sa anak ng puting gabunan. Isa lamang po ang ibig sabihin nun, Nay. Hindi totoong namatay si tatay. Buhay siya. At yung nilalang na nasa ako yan, siya po yun. Silang tayog po ang tatay ko. Apo, makinig ka muna. Itinago namin sa'yo dahil natatakot kami na kamuhian mo ang sarili mo. Totoo yun, Apo. Maniwala ka sa amin. Ayaw lang namin na tignan mo ang sarili mo bilang isang halimaw. Kaya patawarin mo sana kami. Wala naman sa akin yun, Mamang. Ang ayoko lang po, yung alam ko na nga yung totoo, pero nagsisinungaling pa rin po kayo. Patawarin mo kami, anak. Hindi namin gusto gawin yon. Natatakot lang kami na baka kunin ka sa amin ng ama mo. Lalo na't hindi kami pareho. Malakas siya at may kapangyarihan. Kaya kung kukunin ka niya sa akin, wala akong magagawa. Wala naman pong sinabing ganun si tatay. Mabait po siya, Nay.
Hindi lang po talaga halata sa mukha niya kasi napakaseryoso po niya. Tapos may sungay pa po. Pero kung masama po siya, kanina pa po sana, nung nakausap ko siya, sinaktan niya na po ako. Kaya nga sana, bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Pero sa ngayon, kailangan mo na nating umalis sa lugar na ito. Nanganganib ka, Lakas. May isa pang nilalang ang gustong makuha ka. Hindi po ako natatakot, Nay. Gusto ko po makilala ng lubusan ng tatay ko. Makinig ka sa nanay mo, Apo. Para din naman sa'yo ang mga sinasabi niya. Pakiusap, ayaw ka naming mapahamak. Hindi niyo po ba ako kayang protektahan? Kung ganon, si tatay na lang po ang puprotekta sa akin. Hindi napigilan ni Ligaya ang kanyang sarili at sinampal niya ang batang si Lakas. Kaya dahil doon, tinignan siya ng naluluwang batang si Lakas at walang sabi-sabing patakbong lumabas ng kanilang bahay. Lakas! Lakas, saan ka pupunta? Anak! Ligaya, hayaan mo muna si Lakas. Nagulat lang siya sa ginawa mo. Nay, eto na nga ba ang kinakatakot ko eh. Baka lumayo po ang loob sa akin ng anak ko dahil nalaman po niya kung sino talaga ang tatay niya. Hindi ko kilala ang sinasabi niyang lantayog. Pero Nay, Tay, hindi ko po gusto ang nararamdaman ko. Anak, gagawa natin ng paraan ang bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Pero, paano po sila Kastay? Paano kung hindi niya tayo maintindihan? Paano kung hindi niya nga kamuhian ang sarili niya? Pero, tayo naman ang kamuhian niya. Anak, huwag ka mag-iisip ng mga bagay na negatibo. Maging positibo ka lang. Magtiwala ka lang na hindi magiging ganon ang kalalabasan ng lahat. Huwag ka mag-alala. Nandito lang kami ng tatay mo. Salamat po, Nay. Tay. Naging kalmado na ang kalooban ni Ligaya dahil sa tulong ng kanyang mga magulang, habang ang bata namang si Lakas ay nagtungo sa lugar kung saan niya unang nakita ang kanyang ama na si Lantayog. Puting Gabunan! Nandiyan ka ba? Lumabas ka, magpakita ka sa akin. Pakiusap, linawin mo sa akin ng lahat. Handa akong makinig sa'yo. Puting Gabunan! Ilang sandali lang ay lumabas ang nilalang na si Lantayog. Seryoso itong nakatingin sa bata habang si Lakas naman ay ngumiti. Mabilis na lumapit sa nilalang at niyakap niya ito. Di ba ang sabi mo sa akin, anak mo ko? Teka, Lakas. Bakit ka naririto? Gusto ko lang nalinawin mo sa akin ng lahat. Paanong ikaw ang naging ama ko? Samantalang tao ang nanay ko. Bumuntong hininga ang nilalang na si Lantayog. Inalis niya sa pagkakayakap ang bata. Matapos nun, umupo siyang muli sa bato kung saan niya ito nakita. Nilapitan naman itong muli ni Lakas at tumabi sa Puting Gabunan. Halos 2 taon nang nakakalipas, Lakas, na kinuha kong isang mahalagang bagay sa pagkatao ng iyong ina. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Matagal ko na siyang iniibig. Ngunit dahil iba ako sa kanya, hindi ko nagawang magpakita o magtapat man lang ng pag-ibig sa kanya. Dahil alam kong katatakutan niya ako dahil sa aking anyo. Kung kaya't nung gabing nakita kong wala siya sa sarili at nakatulog siya sa kalagitnaan ng gubat, ay doon ko isinagawa ang pag-ibig ko sa kanya. At dahil doon, nabuo ka, Lakas. Kaya't napansin mo rin siguro ang pagbilis ng iyong paglaki. Ibig sabihin lamang nun ay isa kang kalahating puting gabunan. May dugo kang diwata at itim na gabunan. Dahil doon ang dugo mo ay kulay abo tulad ko. At kaya rin maghilom ng sugat mo kahit hindi mo ito ginagamot. Nung gabing pinanganak ka, Lakas, pinagmamasdan ko lamang kayo. Pero napakasaya ko ng gabing yon. Dahil kahit hindi kita pwedeng hawakan ng mga panahong yon, nasisilayan naman kita.
Napakasaya ko ng unang beses mong lumabas sa mundo, Lakas. Ibig sabihin po, hindi po nawala ang pagmamahal niyo sa amin? Tama ka, Lakas. At dahil sa paghingi rin ng iyong ina ng tulong sa diwata, ipinagkaloob ko sa kanya ang kanyang hiling na gawing normal ang pagtanda mo. Dahil ayokong makita na nahihirapan siya. Kung ganun ho, bakit hindi niyo po siya kausapin? Hindi pwede, anak. Dahil si Ligaya ay maaaring isumpa ako dahil sa pagnanakaw ko ng pinakamahalagang bagay sa pagkatao niya. Kung ganun po, protektahan niyo na lang po kami. May gusto po pala akong ipaalam sa inyo. Ano yun, Lakas? May mga itim na gabunan daw po na gusto po akong makuha. Ako lang po ang anak niyo, di ba? Kaya ako talaga ang kailangan nila. Hindi maaari. Nalaman na ni Ama ang tungkol sa'yo. Ama, ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Kaya ako naging puting gabunan dahil ang mga magulang ko ay magkaibang lahi rin. Si ina ay isang diwata, habang si ama naman ay isang itim na gabunan. Kaya nabuo ang isang tulad ko. Bakit niya po ako gustong makuha? Ano pong meron? Dahil ayon sa kanyang hinaharap, ang magiging anak ko ang siyang tatapos sa kasamaan niya. Hindi porke nagkaroon siya ng isang relasyon sa diwata ay mabuti na siya. Naging posible lang yun upang magkaroon ng mga nilalang na tulad ko, upang magkaroon ng bagong lahi sa mundo. Pero wala naman po akong kakayahan na magawa yun eh. Wala naman po akong kapangyarihan. Meron, anak. Kahit na may dugong tao ka pa, ay may kapangyarihan kang natutulog. Maaari lamang lumabas yun kung may isang bagay na mahalaga ang gusto mong iligtas o protektahan. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil sinundan na ni Ligaya ang kanyang anak sa kakahuyan. Narinig nila ang pagtawag nito kung kaya't bago pa umalis ang puting gabunan na silang tayog ay niyakap niya muna ang kanyang pinakamamahal na anak na si Lakas. Mabilis na umalis ang puting gabunan. Pinagmasdan lamang yun ni Lakas hanggang sa nawala na ito sa kanyang paningin na siya namang pagdating ng kanyang ina. Tinignan lamang ni Lakas ang kanyang ina. Nakararating pa lamang. Naluluwa ito dahil nangingibabaw pa rin ang pagsisisi nito dahil sa ginawa niyang pananampal sa kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Hindi sinasadya ni nanay ang nagawa ko kanina. Nangangako ko na hindi na tayo aalis sa baryong ito tulad ng gusto mo. At hindi na rin kita pagbubuhatan ng kamay kahit kailan. Patawarin mo ko, anak. Totoo po ba yun, Nay? Papayagan niyo na rin po ba akong makilala po ng gusto si Ama? Labag man sa kalooban, pero sinang-ayunan na lamang yun ni Ligaya. Niyakap niya ang kanyang anak at kinumbinsi itong umuwi na. Kaya pagdating sa kanilang bahay, ay sama-sama silang nagyakapan. Dahil kahit ano paman ang mangyari, mahal nila ang batang si Lakas. Ayaw nila itong nakikitang nasasaktan. Kaya kung anuman ang gusto ng bata, ay sinunod na lamang nila. Hanggang dumating ang gabi ng pagbabalik ng mga halimaw na itim na gabunan. Kasama dun ang hari na si Haduro. Mga mabababang nilalang, naririto ako upang kunin sa inyo ang isang batang kailangan ko. Ibigay niyo siya sa akin at ipinapangako ko na walang mangyayaring masama sa inyong lahat. Hindi na namin guguluhin ang inyong baryo. Kung kaya't ibigay niyo na sa akin ang aking kailangan. Sandali lamang. Wala talaga kaming kanam-alam sa mga sinasabi ninyo. Walang batang nabubuhay sa baryong ito na may dugong puting gabunan. Maniwala kayo sa akin. Imposible ang mga sinasabi mo, matandang ukluban. Dahil dito sa baryong ito, ito itinuturo ang taong aking hinahanap. Dito sinasabi na pangitain ko ang batang papastan sa akin. Ngunit, totoo ang aming mga sinasabi. Walang dahilan upang magsinungaling ako sa iyo. Matanda na ako at malapit na mamatay.
kaya't paniwalaan mo kami. Siguraduhin mo yan, tanda. Dahil sa oras na malaman ko nagsisinungaling ka, ikaw ang unang-una kong papatayin. Aking mga lingkod, itigil nyo na yan. Lilisanin muna natin ang baryong ito. Pansamantala, ngunit kapag nalaman kung totoo ang aking pangitain, ay babalik tayo dito upang ubusin ang lahat ng tao sa baryong ito. Hindi natakot ang matandang albularya sa mga pagbabantang binitiwan ng hari ng mga itim na gabunan. Pinagmasdan lamang niya ang mga ito sa kanilang pag-alis. Matapos nun, ay dumiretso siya sa bahay ng pamilya ng batang si Lakas. Manang Clarita? Ligaya, maaari ba akong pumasok? May mga mahalagang sasabihin lamang ako sa inyo. Ganun na rin sa buong pamilya mo. Sige po, pumasok po kayo. Lakas, magmano ka kay Lola. Mano po, Manang Clarita. Pagpalain ka ng Diyos, Lakas. Biglaan po yata ang pagdating nyo, Manang. Umupo muna kayo riyan. Gusto niyo po ba ng maiinom? Hindi na kailangan, Trinidad. Ang sadya ko dito ay dapat yung paghandaan. Bumalik na mga halimaw ng dilim at nakausap ko sila. At kailangan nila si Lakas. Teka lang, Manang. Lakas, pumasok ka muna sa iyo, silid. Huwag, Ligaya. Huwag mong itago sa anak mo mga bagay dito. May karapatan siyang malaman dahil siya ang dahilan ng mga pagsalakay sa baryo. Marami na ang namatay at nasugatan. At kung malalaman ng mga tao, ang anak mo ang siyang anak ng puting gabunan na hinahanap ng mga halimaw ng dilim. Hindi lang ang pagtakas sa mga halimaw ang magiging problema ninyo, kundi pati na mga taong magagalit dahil sa pagpapalaki nyo ng isang batang may dugo ng puting gabunan. At iyon ay si Lakas. Manang Clarita, ano pong gusto niyo sabihin? Ipagkakaluluko po ang anak ko para sa lahat ng mga taong halos isuka kami. Hindi yan ang gusto ko sabihin, Ligaya. Makinig ka muna mabuti sa akin. Kailangan niyong humingi ng tulong sa ama ni Lakas para matapos na ang gulong ito. Paano po namin gagawin yun? Na kahit ako mismo ay hindi kilalahan tatay ng anak ko. Nay, kilala ko po si tatay. Nakausap ko na po siya. Pero hindi niya pa po nasagot ang sinabi ko sa kanyang pagprotekta sa atin. Ang sinabi niya lang po sa akin may natutulog daw po akong kapangyarihan. Nagpakita sa'yo? Ang tatay mo, anak? Opo, Nay. Kung ganon, Ligaya, yan na ang pagkakataon mo upang humingi ng tulong sa kanyang ama. Yun ang lamang ang pag-asa mo, Iha. Ayoko, Manang Clarita. Kung may ibang paraan pa para matigil ang pagsalaki ng mga hayop na yun, ay mas pipiliin ko yun kaysa humingi ng tulong sa halimaw na pinagsamantalahan ako. Mas paiiralin mo pa rin ba ang pagkabuhi mo kaysa sa nakararami? Hindi niyo po kasi naiintindihan, Manang Clarita. Galit po ako sa hayop na yun. Galit ako sa tatay ng anak ko. Dahil kung hindi dahil sa ginawa niya, pinagpapatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko hanggang ngayon. Ibig niyo po ba sabihin, Nay, pinagsisisihan niyo po ang pagkakaroon niyo ng anak na tulad ko? Hindi, anak. Pasensya ka na sa mga sinabi ni Nanay. Nadala lang ako ng galit ko, anak. Dahil kinuha niya sa akin ang pinakamahalagang bagay sa pagkatao ko nang hindi man lang niya pinaghihirapan yun. Sana maintindihan mo, anak, ang ibig kong sabihin. Wala rin naman dahilan para magsisi sa pagkakaroon ko ng ikaw. Dahil, anak, biyaya ka sa akin ng buong may kapal. Kung ganun, Nay, kahit para sa akin na lamang po, patawarin niyo po si tatay. Ang sabi po niya sa akin, iniibig ka raw niya. Matagal na raw po. Ngunit dahil alam niyang matatakot ka sa kanyang anyo, ay hindi niya sinubukan na magtapat sa inyo. Ligaya, anak. Pakinggan mo ang anak mo.
Masama ang loob ko, anak. Pero may punto si Lakas. Kapakanan ng nakararami ang gusto niyang unahin. Napakabuti ng anak mo, Ligaya. Pero, paano naman po ang kapakanan ko, Tay? Pwede bang ako muna? Anak, pakinggan mo si Lakas. Hindi porke uunahin natin ang nakararami, ibig sabihin nun ay hindi ka nakasama doon. Kung nailigtas natin ang mga sarili natin at iniwan natin ang mga tao rito sa baryong ito na nagdurusa sa kamay ng mga halimaw na yon, sa tingin mo ba, hindi mo pagsisisihan yon? Sige nga, sa tingin mo, hindi ka lalamunin ng konsensya mo? Kung makakahingi tayo ng tulong sa ama ni Lakas, maililigtas natin ang buong baryo, Ligaya. Kung ayaw mo, Nay, ako po ang gagawa. Ako po ang hihingi ng tulong kay Tatay. Sa pagkakataon to, Lakas, hindi pwedeng masunod ang gusto mo. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang anak at hinila yon papasok ng silid. Sinubukang awatin ni Aling Trinidad at Mang Eduardo ang kanilang anak na si Ligaya dahil nawawala na ito sa sarili. Kaya't dahil doon, nagpaalam na si Manang Clarita para umuwi. Sinabi na lamang niya na sana ay maintindihan ni Ligaya ang mga sinabi niya dahil ayaw niya na maraming mapapahamak sa kanilang baryo dahil sa pagiging makasarili nito. Ano ba, Ligaya? Wala ka na sa katinuan mo. Bakit mo gagawin sa anak mo yan? Hindi naman siya hayop para itali. Nasasaktan na ang apo ko, Ligaya. Tama na. Huwag mong gawin sa kanya yan. Kung hindi pa rin masusunod ang gusto ko, Nay, mas mabuti nang hindi na siya lumabas ng bahay. Pero bakit naman ganyan, Ligaya? Bakit kailangan mo pa siyang itali? Dahil kung hahayaan ko lang siyang ganyan, Tay, hindi siya susunod sa akin. Kaya itatali ko siya. Magligpit na po tayo ng gamit. Aalis na tayo sa baryong to. Nay, ano po ba nangyayari sa'yo? Kung hindi mo susundin ang mga bagay na gusto ko, mas mabuting ilayo na lamang kita sa baryong ito. Itinali ni Ligaya ng lubid ang kamay at paa ng kanyang anak. Hindi pa siya nasiyahan. Ikinulong pa niya ito sa kanilang silid. Habang si Mang Eduardo at Aling Trinidad naman ay nagtataka na sa kinikilos ng kanilang anak. Talagang para itong nawala na sa sarili. Mamang, Papang, ang sakit na po ng pagkakatali. Alisin niyo na po ito sa akin, pakiusap po. Nay, pakiusap naman oh. Ngunit parang walang naririnig si Ligaya sa mga sinasabi ng kanyang anak. Nakatingin lamang ito sa malayo. Kaya si Aling Trinidad na ang lumapit sa kanyang apo. Nagugutom ka na ba, apo? Hindi po, Mamang. Pero ang sakit na po ng tali eh. Napakagaspang po ng lubid. Anong nangyayari kay Ligaya? Bakit ganito na lamang ang ginagawa niya sa iyo, apo? Huwag ka mag-alala. Kakausapin namin ng mamang mo si Ligaya. Papang, wala na pong paraan para maibalik pa po sa katinuan si nanay. Parang wala na po talaga siya sa kanyang sarili. Alisin niyo na lamang po ako rito, pakawalan niyo na lamang po ako, Mamang. Pupuntahan ko po si tatay. Pero, magagalit si Ligaya pag ginawa namin yun, Lakas. Hindi, Eduardo. Hindi ko na kayang ginagawa ni Ligaya sa apo natin. Mas gugustuhin ko pang magalit siya sa atin kaysa makita ang apo ko na nakagapos na para bang isang hayop. Kaya ako na, aalisin ko na ang pagkakatali ni Lakas. Sigurado ka ba, Trinidad? Oo, Eduardo. Ayoko lang konsintin pa ang ginagawang kahayupan ni Ligaya sa anak niya. Di naman siya ganun dati, pero ngayon, hindi ko na alam. Tuluyan ang nabaliw si Ligaya. Dahil doon, tuluyan ang inalis ni Aling Trinidad ang pagkakatali ni Lakas. Kaya grabe na lang ang galit ni Ligaya nang makita yon. Kukunin pa sanang muli ni Ligaya ang kanyang anak upang itali muli. Ngunit mahigpit na hinawakan ng Mang Eduardo ang kanyang anak upang pigilan ito. Tumakbo ka na, apo! Puntahan mo na sa kagubatan ng tatay mo! Kami nang bahala sa nanay mo! Magmadali ka, apo! Tay! Ano po ba ginagawa niyo?
Bakit niyo hahayaan sa isang halimaw ang apo niyo? Tatanungin mo ng ganyan ang tatay mo, Ligaya. Samantalang sa ginagawa mo kay Lakas, ay mas masahol ka pa sa halimaw. Itinatali mo siya na para bang hayop. Hindi ka ganyan noon, anak. Pero bakit nagkaganyan ka? Hindi niyo po ako naiintindihan, Nay. Gusto ko lamang mapanatili sa maayos ang kapakanan ni Lakas. Alam mo, salitang kapakanan. Pero ikaw mismo ay sinasaktan si Lakas. Hindi mo alam ang magiging impact nun sa bata, anak. Dahil maaari kanyang kamuhian. Inutusan ni Aling Trinidad ang kanyang asawa na ipasok si Ligaya sa silid kung saan itinali ni Ligaya si Lakas. At doon, itinali rin nila si Ligaya upang hindi masundan ang kanyang anak na tumatakbo papuntang Kakahuyan. Tay, magpakita ka po sa akin. Kailangan ka po namin. Pakiusap po. Kailangan ka namin ngayon, Tay. Magpakita ka po. Lumakas ang hangin sa paligid. Matapos nun, bigla na lamang sumulpot sa kawalan ang kanyang amang puting gabunan. Tulad ng dati, seryoso lamang itong nakatingin sa bata. Bakit mo ko tinatawag, anak? Tay, kailangan ka po namin. Ang sabi mo, hindi ba tatay mo yung halimaw na itim na gabunan? Baka may paraan ka po para pigilan siya. Baka may paraan pa para hindi siya manakit ng mga tao sa baryo namin. Tay, hindi ko po pwedeng hayaan ng baryo namin. Makinig ka sa akin na mabuti, Lakas. Wala akong kakayahan upang mangialam sa mga tao. Dahil tulad na sinabi ko, ay kalahating diwata ako. Kaya't kailangan ko ring sundin ang mga patakaran sa mundo ng mga diwata. Oo, anak. Sumuway na ako minsan. Yun ay ang umibig ako sa tao. At nagkaroon pa ako ng isang anak. Sa isang nilalang. Sa pagkatao ng iyong ina. Ngunit ang pakikipaglaban ng mga tao sa itim na gabunan ay di nasakop ng aking kapangyarihan. Patawarin mo ko, anak. Ngunit wala akong magagawa upang pigilan si ama sa kanyang mga pinaplano. Akala ko po ba, mahal niyo po kami ni nanay. Tama ka, anak. Mahal ko nga kayo. Ngunit Ano po? Dahil sa kalahating diwata ka? Tay, hayayaan mo na lang ba kami mapahamak? Ito na lang naman po ang paraan para makabawi ka sa amin eh. Pero wala ka man lang bang gagawin? may paraan naman. Ngunit hindi ko alam kung papayag ka sa paraan na gusto kong mangyari. Bakit ganun? Bakit may kapalit? Kung gusto mo po kaming tulungan, Tay, dapat yung walang kapalit. Nung binuhay mo ako sa mundo to, walang hininging kapalit si nanay sa'yo. Hindi ko rin naman ginusto na gawin yun, anak. Nadala lamang ako ng labis na pagmamahal sa iyong ina. Alam kong mali ako pagdating doon. Ngunit anak, intindihin mo ko. Gusto ko lamang sundin ang patakaran ng aming lahi. Iniisip mo mga patakaran ninyo, pero kami ni nanay hindi. Ibig sabihin lang nun, tunay nga na hindi mo kami minamahal. Hindi lang kami mga nganib, Tay. Dahil pati ang buong baryo. Nagkamali pala ako. Akala ko matutulungan mo ako. Pero tama si nanay. Walang dahilan para humingi kami ng tulong sa'yo. Wala kang kwenta. Kinamumuhian kita. Magmula ngayon, hindi ko nagugustuhin makita ka. Dahil hindi mo man lang mapatunayan sa akin na talagang mahal mo kami. Iniwan ni Lakas ang kanyang ama na tahimik lamang. Dahil sa pagkadismaya ni Lakas, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na maisalba ang kanilang baryo. Ngunit habang naglalakad si Lakas, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman dahil ang isa niyang mata ay nag-init. Nawala sa kanyang isang mata ang kulay itim nito. Dagdag pa nito ang paglitaw ng konting ugat sa paligid ng kanyang mata. Habang naglalakad, hindi niya namalayan ang paglitaw ng galit sa kanyang puso. Akala ko tama ako sa desisyon ko kilalanin ka. Pero nagkamali ako. Hindi mo pala kami mahal ni nanay. Kaya dahil doon, ako mismo ang gagawa ng paraan upang mailigtas ang baryo.
Umuwi na ang batang si Lakas. Ipinagtaka naman yun ng mag-asawang Aling Trinidad at Mang Eduardo ang naging itsura ng kanilang apo dahil bago yun sa kanilang paningin. Diyos mio, ano nangyari sa mukha mo, Lakas? Wala naman po ah. Kung wala, bakit naging ganyan ang isa mong mata? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano po ba nangyayari? Humarap sa salamin ang batang si Lakas at doon lamang niya nalaman ang dahilan kung bakit nabigla ang kanyang mamang at papang. Nakita niya roon ang bago sa kanyang anyo dahil nagiging katulad yon ng itsura ng kanyang ama. Ngunit ang kakaiba, isang mata lamang niya ang naging ganon. Mamang, papang, ganito po talaga magiging itsura ko dahil ang tatay ko po isang puting gabunan. Gusto kong sanayin niyo na lamang po ang inyong mga sarili sa mga mangyayaring pagbabago sa aking anyo. Ang apo ko, bakit ba kasi nangyari sa atin ang bagay na ito? Bakit sa iyo pa, apo? Tumahan ka na, Trinidad. Apo, puntahan mo na lamang ang nanay mo sa silid. Sige na. Malamig na nakitungo ang bata. Hindi naman yon maintindihan ng mag-asawang Aling Trinidad at Mang Eduardo at saka siya pumasok sa silid kung nasaan ang kanyang ina. Niyakap niya ito at umiyak at pagkatapos sinabi niya rito na tama siya. Hindi dapat sila umaasa sa halimaw niyang ama. Tinanggap na lamang ni Lakas na wala silang ibang maasahan kundi ang kanilang mga sarili. Anak, ikaw ba yan? Opo, Nay. Patawarin niyo po ako ah. Nagkamali po ako. Tama po kayo, Nay. Wala pong dahilan para humingi po tayo ng tulong kay tatay. Dahil hindi po niya tayo mahal. Dahil wala naman siyang kakayahan upang protektahan tayo. Inalis ni Lakas ang pagkakatali ng kanyang ina. Sunod nun, ibibigay niya ang dalawa niyang mga braso upang siya ang itali. Ngunit hindi siya itinali ng kanyang ina. Sa halip ay umiyak ito at niyakap ang kanyang anak. Hindi na kailangan, anak. Patawarin mo si nanay ha. Dahil sa mga ikinilos ko. Mali si nanay doon, anak. Sana hindi ka magtanim ng galit sa akin ha. Patawarin mo ako, anak. Na hindi po ako galit sa inyo. Patawarin niyo rin po ako dahil hindi ko po kayo nintindi. Ang mga akala ko pong tamaan siyang ginawa ko. Kaya sana na'y patawarin niyo po ako. Napagtanto ko po na tama po talaga kayo. Hindi naman ako nagalit sa iyo, anak eh. Mahal na mahal ka lang ni nanay. Kaya nagawa ko ang mga bagay na yon. Pero anak, hindi ko na uulitin. Naitali ka. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Salamat po. Dahil kahit nagkakamali po ako, pinapatawad niyo pa rin po ako. Pangako, Nay. Simula po ngayon, ay ako naman po magpoprotekta sa inyo. Hindi ko po hayaan na may sino man ang mananakit sa inyo. Pinapangako ko po yan, Nay. Ang eksenang yon ay nasaksihan ng mag-asawang Aling Trinidad at Mang Eduardo. Hindi nila mapigilan ang mapaluwa dahil nakikita nila ang sinseridad sa pagmamahal ng kanilang apo. Nang lumipas ang isang araw, naging maayos naman ng lahat. Kaya naging kampante sila na hindi na babalik ang hari ng mga aswang nagabunan. Normal lang silang nag-aayos ng tanim sa hardin ni Aling Trinidad hanggang sa dumating ang matandang albularya na si Manang Clarita. Aba, magandang umaga po, Manang Clarita. Ang aga niyo po yata ngayon. Gusto ko labang kumustahin ang mag-ina. Kung ganun po, ay pumasok po muna tayo sa bahay. Lakas, Ligaya, hali kayo. Magpahinga muna tayo. Sige po, Mamang. Sama-sama silang pumasok ng bahay. Bago sila umupo, ay isa-isa silang naghugas ng mga kamay. Pagkatapos nun,
ay sinamahan na nila sa upuan ang matanda. Sa palagay ko, nag-uumpisa ng lumabas ang pagiging puting gabunan mo, Lakas. Dahil po ba yun sa isang mata ko, Manang Clarita? Oo, pero kakaiba. Hindi mo ang nangyaring pagbabago sa iyo. Malakas ang taglay mo kapangyarihan, Lakas. Ngunit natutulog pa rin ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Manang Clarita? Ang anak mo, nakuha niya kapangyarihan ng kanyang ama. Namana niya ito. Ngunit dahil bata pa siya, hindi niya pa rin ito mapalabas. Alam natin pare-pareho na hindi pa siya tumutungtong ng 13. Nagmukha lamang siyang ganyan dahil sa pagbilis ng kanyang paglaki. Ibig niyo ba sabihin, Manang may kakayahan ng apo ko na tulad ng isang puting gabunan? Tama ka, Eduardo. Ngunit sa ngayon, hindi niya pa ito magagamit dahil masyado pa siyang bata para mapalabas iyon. Sandali lamang, bago ko pa malimutan. Kumusta na pala? Nakahingi na ba kayo ng tulong sa tatay ni Lakas? Manang Clarita, pasensya na po. Dahil hindi na raw po sakop ng kapangyarihan niya ang mangialam sa mga tao. Pero anak ka niya, wala man lang siyang kakayahan upang ipagtanggol ka. Sa bagay, wala na rin tayong magagawa dahil nasa patakaran yun ng mga diwata. At dahil kalahating diwata ang iyong ama, ay sakop doon ang lahat ng ipinagbabawal nila. Kaya nga napagdesisyonan ko pong ako na lang po ang gagawa ng paraan. Hindi ko po hahayaang pati ang mga tao sa baryo na to na wala naman pong kinalaman sa sinimulang gulo ni tatay ay mapapahamak. Lakas, anong ibig mo sabihin? Sa susunod po, na bumalik po ang hari ng itim na gabunan, isusuko ko po ang sarili ko. Apo, hindi mo pwedeng gawin yan. Paano kaming pamilya mo, apo? Alam ko po na hindi tamang magdesisyon ng ganito ng padalos-dalos. Pero hindi lang po ang baryo ang mga nganib kapag nagkataon dahil pati po kayo. Kaya mas gugustuhin ko pa pong isa na lamang po ang magsakripisyo kaysa sa maraming tao. Sana maintindihan niyo po ako, Nay, Mamang, Papang. Mahal na mahal ko po kayo. Pero ito na lang po ang paraan na nakikita ko para mapanatili ang katahimikan ng ating baryo. Kung ito na lang po ang paraan para maprotektahan ko kayo, ay gagawin ko po ng buong puso. Anak naman, pag-isipan mo lang mabuti ang desisyon mo. Pwede naman na sabihin natin sa mga tao na lisanin na lamang natin ang baryo na to para wala nang mamamatay. Para hindi mo rin kailangan pang magdesisyon ng ganyan, anak. Hindi pwede ang sinasabi mo, Ligaya. Dahil siguradong malalaman na ng tao na si Lakas talaga ang hinahanap ng itim na gabunan. Kaya kahit umalis pa tayo sa baryong ito, siguradong sisisihin pa rin nila ang anak mo. Diyos ko, ang apo ko. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Basta isipin nyo na lang po na ginawa ko po ito para sa ikatatahimik ng lahat. Kung ganon, Lakas, sumama ka na sa akin para sa pagdating niya mahanap mo na siyang kagad. Lakas! Magiging maayos lang po ang lahat, Nay. Pinapangako ko po yan. Niyakap ni Lakas ang kanyang ina na umiiyak. Hindi na rin siya pinigilan pa ng kanyang mamang at papang dahil wala rin namang mangyayari. Alam din nila na buo na ang loob ni Lakas. Kaya magiging wala rin kung sakaling umawat pa sila. Kaya naman, tuluyan nang sinama ni Manang Clarita si Lakas. Habang naglalakad, kinausap ni Lakas ang matanda. Itinanong niya rito kung ano pa ang mga bagay na sinabi ng hari ng itim na gabunan at kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang kagustuhan na makuha siya. Ang alam ko lang, Lakas, ay dahil ikaw raw ang nakita niya sa hinaharap na papatay sa kanya.
Sa palagay ko, ay kinakatakutan ka na, iho. Kung alam ko lang sana kung paano po papalabasin ang kapangyarihan na sinasabi sa akin ng tatay ko, ay hindi ko na kailangang iwanan pa sila, inay. Naaawa ko kay inay. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagtutol kanina. Nasasaktan ako sa tuwing makikita ko si nanay na umiiyak. Dahil magulang siya, Lakas. Walang magulang ang gugustuhin na makita ang anak na nagkakaganito at tatahakin ang landas na magulo. Alam ko, Lakas, na kung may iba pang pagpipilian, ay hindi mo rin pipiliin ang bagay na ito. Ngunit dahil mahal mo sila at makatao ka, ay hindi mo rin gustong makita ang baryo na nahihirapan dahil sa gulo na unang binuo ng iyong tatay. Manang Clarita, iniisip ko nga po kung sanang hindi na lamang ako nabuhay sa mundong to eh. Hindi po sana kayo magkakagulo. Malas po ako. Para po akong isitsumpa. Dahil sa akin nasira po ang pangarap ni nanay. Nang dahil po sa akin ang buong baryo po ay nagulo. Lahat po ng nabubuhay dito ay nanganganib. Lakas, may dahilan ang lahat. At dahil nabuhay ka sa mundo, may dahilan yon. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may iba-ibang dahilan. Anong dahilan po para mabuhay ako? Para pahirapan ng baryo? Parang pinatay ko na rin sila kung wala akong gagawing paraan upang mapanatili ang kaligtasan nila. Kung sanang bago ako mabuhay sa mundo ay may pagpipilian, mas gugustuhin ko na lang po na hindi na lang ako nabuhay. Dahil alam ko na ang kalalabasan. Hindi natin dapat pangunahan ang nasa itaas, Lakas. Dahil darating ang oras na ang lahat ng bagay na gusto mo masagot, tulad ng dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundong ibabaw, ay magkakaroon ng linaw sa'yo. Nakakasigurado ko sa bagay na yan, Lakas. Basta't manalig ka lamang. Hinawakan ng matanda ang balikat ng batang si Lakas. Napatigil niya ito sa pag-iisip kung kaya't bumalik ang itim ng kanyang mata at nagbalik sa normal ang kanyang muka. Teka, Lakas. Bakit po, Manang Clarita? Bumalik na sa normal ang mga mata mo. Talaga po ba? Oo, Lakas. Teka, ano ang dahilan? Bakit lumitaw ang mga yan? Kahapon po, matapos ko po makausap si tatay, nagalit po ako sa kanya. At iniisip ko po ang pamilya ko. Tapos hindi ko na po namalayan na nagkaganito na po pala ang isa kong mata. Ayon. Mukhang alam ko na Ang alin po? kung paano papalabasin ang natutulog mong kapangyarihan. Ngunit bago pa man masabi ni Manang Clarita, may isang dalaga ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Ayon dito, ang kanyang inaraw ay sinapian ng masamang espiritu. Kaya naman, dali-daling naglakad ang matanda habang ang bata namang si Lakas ay nakasunod lamang sa kanya. Pagdating nila sa bahay na sinasabing sinapian, ay nagtaka sila dahil wala naman daw nararamdamang masamang enerhiya ang matanda. Hanggang sa pagpasok nila sa bahay, isinara ng dalaga ang pintuan at tumingin ng seryoso sa matanda. Nagtaka naman ang matanda at nagtanong siya sa dalagang kanilang kaharap. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip ay kinuha niya ang punyal na nakatago sa kanyang tagiliran at nagsalita. Tinabi niya sa matandang albularya na si Manang Clarita na sabihin ang totoo kung sino ang batang hinahanap ng mga itim na gabunan. Doon na pag-alaman nila na isa ang mga magulang ng dalaga ang napaslang noong umatake ang mga aswang. Hindi naman nila alam ang kanilang gagawin dahil doon nagpagitna na si Lakas. Teka lang. Huwag niyo naman idaan sa ganito. Walang kasalanan si Manang Clarita. Kung hinahanap mo ang bata ay... Sandali lamang, Lakas. Huwag mo sasabihin sa kanya. Iha,
Walang may gusto sa nangyari sa mga magulang mo. Kaya huminahon ka muna. Ngunit imbis na huminahon, ay sumigaw ito at galit na galit. Kinuha niya ang batang si Lakas at tinutukan ng patalim sa leg. Ngunit akala niya ay basta-basta lamang ang matandang albularya. Iwinasiwas nito ang kanyang tungkod at tumama yon sa kamay ng dalaga kung saan nakahawak ang patalim. Mabilis na hinila ng matanda ang batang si Lakas habang itinulak niya ng kanyang tungkod ang dalaga hanggang sa napasandal na ito sa dingding na kawayan. Lumabas ka, Lakas. Tumawag ka ng mga kalalakihan upang masabi sa kanila ang ginawang pagtatangka ng babaeng ito. Pinagtangka niya ang buhay ng isang albularya. Opo, Manang Clarita, gagawin ko po. Patakbong lumabas ang batang si Lakas at bumalik ito kasama na niya ang mga tanod ng kanilang baryo. Hinawakan nila ang dalaga at dinala ito. Pag-alis ng mga tanod ay nagpatuloy na ang dalawa na si Manang Clarita at Lakas sa kanilang paglalakad. At nakalimutan na rin ni Lakas ang dapat na itatanong niya tungkol sa natutulog niyang kapangyarihan. At ganun din naman ang matanda. Nawala sa isipan nila ang bagay na yon hanggang sa dumating sila sa bahay ng albularya. Naabutan nila doon ang isang batang mag-aaral ng matanda. Sa itsura nito ay mukha itong 13 anyos. Halata rin dito ang pagiging masiyahin dahil pagharap pa lamang nila ay nakangiti na ito sa kanila. Manang Clarita, nandito ho pala kayo. Sino po yung kasama nyo? Magiging mag-aaral nyo rin po ba siya? Si Lakas ba? Ay, oo, magiging mag-aaral ko siya. Kaya sana, makipagkasundo ka sa kanya. Mabait na bata itong si Lakas. Kumusta ka? Ako si Lakas. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Piyong. Mag-aaral ni Manang Clarita. Kinagagalak kitang makilala, Lakas ha. Manang, pasok na po kayo. Di niyo naman po sinabi na may darating po pala kayong magiging kaklase ko sa pag-aaral na maging albularyo. Di ko pa naman dinamihan ang niluto kong kanin. Naku, ayos lang yun, Pyong. Kahit kayo na lang ni Manang ang kumain. Kasi naman, bago ako umalis sa amin kumain naman ako. Nako, sandali lang ha. May mais naman dun Buti pala naglaga ako. Sandali lang, pupunta lang ako ng kusina. Pag-alis ng batang si Piyong, humarap si Manang Clarita kay Lakas at hinabilinan ito na magkukunwari si Lakas bilang mag-aaral nito habang hindi pa muling bumabalik ang hari ng itim na gabunan. Tumango naman ang bata at pagkatapos ay umupo ito sa tabi ng matanda. At pagbalik naman ng batang si Piyong, inabutan niya ng tig-isang mais ang dalawa. Napakasipag mo talaga, Piyong. Hindi naman ito sakop ng pagiging mag-aaral mo. Ngunit ginagawa mo pa rin. Sa ipinapakita mo sa akin, ay talagang karapat-dapat ka na maging isang albularyo balang araw. Oo nga pala. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. May pupuntahan lamang ako. Teka lang po, hindi po ba muna kayo kakain? Mamaya na lang pagbalik ko. Magkasundo kayo ni Lakas ha. Mabait na bata itong si Lakas. Kaya alam kong magkakasundo talaga kayo. Bukas ko na lamang kayo uumpisahan turuan. Babalik rin ako kagad. Kaya kayo na muna ang bahala rito, hane. Mag-iingat po kayo, Manang Clarita. Tumango na lamang ang matanda at lumabas na ng bahay habang ang dalawang bata naman ay naiwan sa bahay. Ninitian naman ni Piyong si Lakas, kaya ganun din ang ginawa ng batang si Lakas. Masarap ba ang mais? Ayos naman. Matamis. Mabuti naman kung ganun. Ay, oo nga pala. Tagasang ka ba? Parang ngayon lang kita nakita.
malayo kasi yung bahay namin eh. Malapit kami doon sa may kakawyan. Ah, ganun ba? Ilang taong ka na ba? Ako 13 years old na ako. Malapit lang ang tirahan namin dito. Pero dahil pinili ko maging mag-aaral ni Manong Clarita, dito na ako namamalagi. Ayaw rin kasi niya na palagi ako umuuwi kasi delikado raw sa panahon ngayon. Ganun ba? Mabilis na nag-isip ang batang si Lakas. Dahil kung sasabihin niya na 1 taong gulang pa lamang siya, ay siguradong magtataka ang kanyang kaharap. Kaya napag-isip-isip niya na sabihin na lamang na magkasing edad lamang sila upang hindi matuklasan ng batang si Piyong na siya ang hinahanap ng mga halimaw. Mabilis naman silang nagkasundo dahil pareho sila ng hilig tulad ng pagtatanim. Ayos no? Tayo pala yung tipo ng mga lalaki na mahilig sa mga halaman. Oo nga grabe. Ngayon lang din ako nakakita ng tulad ko. Kadalasan kasi, nilalayuan ako Kasi parang hindi daw ako lalaki. Dahil ang hilig ko daw magtanim. Pwede ba wala namang problema doon? Oo nga, pero ayos lang yan. Ako nga walang kaibigan. Madalas, sardin lang ako ng mamang ko. Mamang? Nanay mo ba? Naku hindi, si mamang ang lola ko. Papang naman ang lolo ko. Hindi naman kasi sila ganun katanda kaya ang pangit naman kung tatawagin ko silang lolo at lola. Bakit? Ilang taon na ba ang lolo at lola mo? Si lola ba? Nasa siguro mga 54 o 55. Si lolo naman siguro mga 56 o kaya 57. Ang nanay ko naman, mga nasa 20 years old. Teka, bata pa ang nanay mo Uy, imposible naman kasi magkasing edad tayo. Doon ay nag-alala na ang batang si Lakas na baka malaman ng kaharap niya ang totoo. Kaya naman, agad niyang iniba ang sinabi niya na 36 years old na ang kanyang nanay at nakalimutan lang niya ang tunay na edad nito. Naniwala naman ang bata dahil sinabi niya na walang dahilan para hindi maniwala. Nagkayayaan naman silang lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Kaya naman, pumayag na lamang ang batang si Lakas. Matapos nun, ay nagtungo sila sa isang malaking hardin na puno ng mga bulaklak. Ito ang paborito ko sa lahat, Lakas. Gumamela. Napakaganda niya kasi. Ikaw ba? Ano bang paborito mong bulaklak? Ako? Ang paborito kong bulaklak ay sampagita. Uy, kakaiba yun Ano namang nagustuhan mo sa sampagita? Mabango kasi at maputi. Kapag daamoy ko ang halimuyak ng sampagita, napapakalma niya ako at pakiramdam ko nasa ligtas akong lugar palagi. Grabe, napakakaiba mo talaga. Pero payag ka na ba na maging magkaibigan tayong dalawa? Sigurado ka ba, Pyong? Naku, masaya ako natanggapin yan. Kasi kahit kailan, wala pa talaga akong naging kaibigan, maniwala ka. Pero ngayon meron na. O ano, tara na. Baka dumating na si Manang Clarita. Wala pa tayo sa bahay. Mag-aalala yun. Inakbayan ng batang si Piyong si Lakas. Masaya naman ito dahil sa tagal ng panahon ngayon lang siya nagkaroon ng kaibigan. Inisip niya rin na bago siya tuluyang kunin ng mga halimaw, nararanasan niya na ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Kaya pag uwi nila, sabay silang nagluto at dinagdagan ang sinaing dahil napansin nilang papadilim na, ngunit wala pa rin ang matanda. Kaya naghain na sila at tinakpan na lamang habang naghihintay sa matandang albularya. Matapos lamang ang ilan sandali ay dumating na rin ito. May bitbit itong isang supot na naglalaman ng mga nilagang itlog. Mano po, Manang Clarita. Pagpalain ka, iho.
Ay, nako. Nakakapagod na maghapon. Buti na lamang pinakain nila ako kanina. Tapos, pinagbaon pa ako ng nilagang itlog. Ito na lamang muna ang ating pagsaluhan sa gabing ito. Naku, masarap po yan. Nilagang itlog. Sakto. May kamatis pa po sa kusina. Sige, sandali lang po Maghihiwa lang po muna ako. Samahan na kita, Piyong. O sige, ikaw ang bahala, Lakas. O siya, sige. Uupo na lang muna ako dito. Mag-iingat kayo sa kutsilyo, ha? Palagi pa naman matalim yan. Hindi na nila sinagot ang sinabi ng matanda. Tumango na lamang sila at sabay na pumasok ng kusina. Pagdating doon, ay kinuha ni Piyong ang mga kamatis. Pagkatapos ay hinugasan ito. Kumuha siya ng isang mangkok at hihiwain na sana. Ngunit nagpresinta ang batang si Lakas na siya na lamang ang maghihiwa ng mga kamatis. Dahil ayon sa kanya ay wala naman siyang ginagawa at nahihiya ito. At ayaw niya na wala siyang gagawin habang ang kasama niya naman ay pinagsisilbihan siya. Wala namang sinabi si Piyong at inabot na lamang sa batang si Lakas ang kanyang hawak na matalim na kutsilyo at mangkok. Kinuha yun ni Lakas at inuumpisahan ng hiwain sa maliliit ang kamatis. Ngunit hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang sarili dahil doon lumabas ang kanyang kulay abong dugo. Nakita yun ni Piyong at nanlaki ang matang tumingin kay Lakas. Hala, ano yan? Bakit kulay abon dugo mo? Teka lang, Piyong. Huwag kang matakot. Ano wag matakot? Sagutin mo ako. Bakit ganyan ang dugo mo? Tao ka ba? Mas lalong nanlaki ang mga mata ng batang si Piyong nang makita niyang naghilom kagad ang sugat ng kanyang kaharap. Dahil doon, napaupo ito sa sahig at disgrasyang naihulog ang mangkok. Narinig naman ni Manang Clarita ang ingay na yon at dali-dali siyang sumunod sa kusina. Anong ingay yon? Anong nangyayari sa inyo? Nang makita niya ang eksena sa loob ng kusina, ay nag-alala ito dahil napansin niya ang kulay abong dugo sa sahig na galing sa pinagpatakan ng dugo na lumabas galing kay Lakas. Teka lang, Piyong. Huwag kang matakot sa kanya. Hindi siya masama. Alam niyo po, ang tungkol sa kanya, Manang. Oo, Piyong. Kaya huminahon ka muna. Tumayo ka na riyan at ipapaliwanag namin sa iyo ng maayos. Dahil nalaman na ni Piyong ang dugo na meron si Lakas, ay wala na itong balak na maglihim pa sa bata. Kaya naman, kinausap niya ang dalawa. Nakinig naman si Piyong, ngunit bakas pa rin dito ang pag-aalala at takot. Huwag ka mag-alala. Di naman ako nananakit, Piyong At saka, hindi rin naman ako magtatagal dito. Baka bukas o kaya sa mga susunod na araw, lilisanin ko na rin ang baryo. Kaya ba, palaging dumarating yung mga halimaw? Dahil ikaw talaga ang sadya nila? Tama ka. Saga at sadya ng mga itim na gabunan, Piyong. Kaya nagdesisyon si Lakas na kaysa maraming masaktan, mas gugustuhin na lamang niyang magsakripisyo. Alam niya na hindi siya mapapatawad ng mga tao kapag nalaman nilang si Lakas talaga ang kailangan ng mga halimaw. Kung ako ang tatanungin, hindi bukal sa loob kong gagawin ko. Pero para na rin sa ikatatahimik ng lahat ay gagawin ko yon. Mahal ko ang baryo kung saan ako isinilang. Kahit na halos isuka kami ng mga tao. Kung ganun, pagpasensyahan mo na ako, Lakas, sa mga nangyari Hindi ko lang talaga inaasahan yun At saka, ang pagiging kakaiba ng dugo mo. Ngayon lamang kasi ako nakakita ng ganun Napakakaiba talaga. Alam ko naman yun, Piyong. Kahit sino naman ay matatakot pag nakita nila ang kulay ng dugo ko. Baka nga akalain nilang halimaw ako kapag nakita nila ang dugo ko. Buti na lang talaga nandyan si Manang Clarita at napakalma ka niya. Dahil kargo kita, Lakas. Kung sakaling may mangyari sa'yo, pinili mo sumama sa akin. Kaya responsibilidad ko ang ingatan ka.
Huwag ka mag-alala, Lakas. Dahil kaibigan mo na ako ngayon. Ligtas ang sikreto mo sa akin. Salamat, Piyong ah. Ang sarap sa pakiramdam na may katulad pala talaga nila nanay at tatay na tatanggap sa akin. Akala ko nun, kapag nalaman nila na anak ako ng isang puting gabunan, ay kakatakutan nila ako. Pero mali ako. Dahil pinatunayan mo na may mga tao pala talagang mabubuti ang puso. Kaya hindi talaga magiging sayang ang pagsasakripisyo ko, Piyong. Dahil nadagdagan na ang dahilan ko para gawin to. Kanina takot ako. Pero ngayon, pinaiiyak mo ako. Huwag mo naman gawin sa akin to, Lakas oh. Kakagatin kita riyan eh. Grabe ka naman. Ang kulit mo talaga, Piyong. Alam nyo, masaya ako manang Clarita at ipinakilala niyo po ako kay Piyong. Hindi po naging malungkot ang pamumuhay ko. Nagkaroon ako ng pamilyang napakabuti. At kahit maikling oras lang nagkaroon ako ng kaibigan. Ay nako, tama na nga ang drama yung dalawa. Ang lamig na ng kanin, kumain na lamang tayo. Pero bago yon, magdasal na muna tayo. Sige po. Ako na pong bahala sa pagdarasal. Pikit mata na po. Mabilis naman silang natapos kumain at magkasama silang pumasok sa kusina at nilinisan ang mga kagamitan. Masaya silang ginagawa yon habang sa kabilang dako naman, nagngingit-ngit sa galit ang hari ng itim na gabunan na si Haduro. Dahil dinalaw na naman siya ng kanyang panaginip. Walang hiya ang matandang yon. Nagawa niya pa akong lokohin. Hindi niya alam ang kaya kong gawin. Babalik tayo ngayon sa baryong yon at papatay tayo ng mga tao para mapilitan ng mga tao na ilabas ang anak nilang tayong. Inutusan niya ang iba niyang mga kalay upang magbaybay at pumatay ng mga tao. Mabilis yun na nakarating sa pamilya ni Lakas, kaya nag-alala sila at mabilis na tinahak ang daan. Nagmamadali sila sa takot dahil ayaw nila na mawala si Lakas sa kanila. Nay, gusto ko po mabawi si Lakas. Pakiusap po sa inyo. Tulungan niyo ako. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Kukunin natin ang apo ko. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay namin ng nanay mo bago nila makuha si Lakas. Abay, sa bangkay mo lang. Huwag mo naman akong isali. Tama na nga yan, Nay. Magmadali na po tayo. Habang ang galit na hari naman ay tinatawag ang matanda. Lumabas naman ito at hindi napigilang sumunod ng dalawang bata. Kaya naman, nang makita yon ng hari ng mga gabunan na si Haduro, nagbigay siya ng bagong utos. Yun ay ang kunin ang lahat ng batang may itsurang 1 taong gulang pataas. Lumabas naman ang lahat ng mga tao upang magmakaawa. Ngunit sinabi ng hari ng itim na gabunan na kung gusto nila na patawarin sila, ay ilabas na nila ang kanyang hinahanap. At dahil sa takot ng mga tao, ay lumuhod ang lahat ng mga ito. Habang ang lahi naman ng hari ng mga itim na gabunan na si Haduro ay may bitbit na mga bata. Kung ibinigay niyo na lamang sana ang matagal ko nang hinihingi sa inyo, ay di na tayo aabot sa ganito. Halos lahat ng mga tao ay hindi napigilang humagulgol. At ang iba pa sa kanila ay binugbog ng mga halimaw dahil sa pinipilit nilang protektahan ng kanilang mga anak hanggang sa dumating ang pamilya ni Lakas, kung saan nasasaksihan nila ang gulo ng buong baryo. Nay, kailangan natin mahanap kagad si Lakas. Bawiin natin siya kay Manang Clarita. Maghiwalay tayo. Kayo ng nanay mo, magpunta kay Sarap. Ako naman ay iikot para mapadali tayo. Mag-iingat ka rin, Eduardo, mahal. Baka kumapano ka. Huwag mo kong alalahanin, Trinidad. Mag-ingat din kayo. Halika na, Nay. Habang naglalakad sila, nakita nila doon
ang iba't ibang taong duguan at iyakan. At kahit na ganun, hindi tumigil si Ligaya. Isinigaw niya ang pangalan ni Lakas hanggang sa malapit na siya sa harap ng hari ng mga itim na gabunan. Nakita yun ni Lakas, ngunit pinigilan siya ng matanda na tawagin ito dahil nagkaroon ng plano ang matanda na kung gagalitin niya si Lakas ay lalabas ang kinatatakutang kapangyarihan nito. Teka, Manang Clarita. Baka mapahamak po si nanay. Mas mauuna ka mapahamak kapag napansin nila tayo, Lakas. Nanahimik na lamang si Lakas at pinagmasdan ng kanyang inang umiiyak na isinisigaw pa rin ang kanyang pangalan. Halimaw ka! Nasaan ang anak ko? Ibigay mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Huh? At sino ka naman, babae? Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Demonyo kang hayop ka! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Wala siyang ginagawa sa inyo! Wala siyang kasalanan sa inyo! Bakit? Sino ba ang anak mo? Huwag ka na magmaang-maangan dyan, hayop ka! Ibalik mo sa akin si Lakas! Sino man Lakas na sinasabi mo, babae? Wala akong kilalang Lakas! Hindi ba't siya ang kailangan mo? Huwag mo sabihin na hindi mo alam. Dahil umalis siya ng bahay upang ibigay ang inihiling mong halimaw ka. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin! Tignan mo nga naman, ang nanay na mismo ang lumapit sa akin! Nag-alala ng gusto ang batang si Lakas, kaya muli pa'y sinubukan niyang tumayo. Ngunit pinipigilan pa rin siya ng matandang albularya. Ayon dito, makakatulong yun upang mapalabas nila ang kapangyarihan na natutulog kay Lakas. Paano po nakakatulong? Mapapahamak na po si nanay. Hayaan niyo na po ako. Ngunit hindi siya binitiwan ng matandang albularya hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang ina na hinawakan sa leeg ng halimaw na hari ng mga itim na gabunan. Kaya naman, hindi na siya nakapagpigil at malakas niyang hinila ang kanyang kamay na hawak-hawak ng matanda. Hayop ka! Bitiwan mo ang nanay ko! Lumabas ka rin, bata! Ang nanay mo lang pala magiging susi para lumabas ka. Kaso, masyado ko nainip sa'yo. Kaya naman, di ba gusto mo ang nanay mo? O heto, saluin mo! Inihagis ng halimaw ang katawan ng kanyang ina na nawalan ng malay dahil sa pagkakasakal dito. Nang makita naman yun ni Lakas at napansin niyang may dugo ito sa bibig, ay namuo ang galit sa kanyang loob. Nag-umpisan lumakas ang hangin. Kumidlat ng paunti-unti hanggang sa muling pagtingin ng batang si Lakas sa halimaw na kanyang kaharap. Nag-umpisang nawala ang itim ng isang mata at tumubo sa kanyang kabilang gilid ang isang puting sungay. Nakasentro yon kung saan nawala ang itim sa mata nito. Nag-umpisa ring pumuti ang buhok ng batang si Lakas, habang sa kanyang tigkabila ang kamay ay nag-umpisang tumulis ang kanyang mga kuko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo pananakit sa nanay ko! Hindi ko ito palalampasin! Habang si Manang Clarita naman ay tumayo upang lapitan ang walang malay na si Ligaya, habang ang bata naman na si Lakas ay mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng hari ng mga itim na gabunan na naghahanda naman sa ataking gagawin ng batang si Lakas, habang ang mga kalahi naman ito ay mabilis binitiwan ang mga batang kanilang hawak upang tulungan ang kanilang hari. Ngunit bawat daanan ni Lakas na itim na gabunan ay hindi napapansin ang galaw na ginagawa nito dahil sa kanyang matutulis na kuko. Hindi lamang niya
Nagilitan ang mga ito sa leeg. Dahil lahat ng kanyang nadadaanan ay bigla na lamang nawawalan ng ulo. Nakikita na lamang nila na gumugulong ang mga ulo sa lupa. Kumikilos si Lakas na parabang mabilis pa sa kidlat hanggang sa naubos na niya ang mga kasama ng hari. Hindi! Hindi maaari ito! Paano mo nagawa bagay na ito? Hindi ako pwede matalo ng isang batang katulad mo! Hindi ka naman purong pusi na gabunan! Ngunit, bakit ganyan ka na lamang kalakas? Hindi sumagot si Lakas sa tanong na yon ni Haring Haduro. Sa halip ay naglakad lamang ito papalapit sa umaatras na hari ng mga itim na gabunan. Matapos pa ang isang saglit, ay nagbago na rin ang anyo ng hari ng itim na gabunan at nagkaroon ito ng matutulis na kuko at pangil, habang ang mga mata naman ito ay naging purong itim. Hindi ko hahayaan na matatapos dito lahat ng mga pinaghirapan ko. Dahil uubusin ko kayong lahat. Kung ganon, huwag kang umatras na parang nababahag ang buntot mo. Labanan mo ko at ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo kay nanay. Papatayin kitang hayop ka, demonyo ka! Mabilis na muling tumakbo ang batang si Lakas upang umatake sa halimaw sa kanyang harapan. Sabay ng bawat atake niya ang pagkidlat sa langit. Hindi naman nagpatalo ang hari ng mga aswang na itim na gabunan at sinuklian niya rin ang bawat pag-atake ng bata hanggang sa dumating silang tayog at humarap sa kanyang amang hari ng kadiliman. Tay! Huwag ka magpabaya, Lakas! Hindi ordinaryo ang lakas ng nilalang na yan! Nandito ka na rin pala, Lantayog. Lalabanan mo ba ang ama mo? Kung alam ko lang na mangyayari ito at magkakaroon ka ng anak na tatapat sa akin, noon pa sana ay pinatay na rin kita! Hindi ko rin ginusto na magkaroon ng amang halimaw na katulad mo, Aduro! At kahit kailan, si ina lamang ang kinilala ko magulang. Dahil ang katulad mong kampo ng kadiliman ay hindi karapat-dapat magkaroon ng anak. At hindi ko hahayaang mapatay mo ang aking anak! Tinulungan niya ang kanyang anak sa pakikipaglaban hanggang sa nakakuha sila ng pagkakataon at sabay nilang itinusok ang kanilang mga kuko sa hari ng itim na gabunan, dahilan upang mapaluhod ito habang lumalabas sa kanyang bibig ang masaganang itim na likido. At nang tuluyan ng tumumba ang hari ng mga itim na gabunan, ay bumalik na sa dating anyo ang bata. Pagkatapos nun, ay humarap siya sa kanyang ama na lumuluha. Niyakap niya ito, ngunit napansin niya ang bahagyang pagkatunaw ng katawan nito. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Sumuway ako sa patakaran ng mga diwata, anak. Dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tag iyong inaanak. Kahit sa ganitong paraan man lang, mapatunayan ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Patawarin mo sana ako, Ligaya. Pero gusto kong malaman nyo na kahit sa uling pagkakataon, ay masasabi ko na walang ama ang gugustuhin makita ang kanyang anak na nahihirapang ipagtanggol ang kanyang mahal sa buhay. Hindi kita kayang tiisin, Lakas. Mahal na mahal ko kayo ng iyong ina, naghigit pa sa aking buhay. Tay! Tay! Tatay! Hanggang sa tuluyan ng nalusaw ang katawan ng kanyang ama. Nawala na lamang ito na parang bula, habang ang lahat ng yun ay nasaksihan ng kanyang ina. Naiyak ito nang makita niya ang kanyang anak na nakatingin pa rin sa kawalan, habang ang mga luha ay dahan-dahan lumalabas sa kanyang mga mata. Nilapitan ni Ligaya ang kanyang anak at niyakap ito,
Habang si Aling Trinidad naman at Mang Eduardo ay lumapit din upang yakapin na rin ang kanilang apo. Nagawa mo, Apo. Nailigtas mo ang buong baryo. Ipinagmamalaki kita. Mali po, Papang. Dahil kung wala po si tatay, ay hindi ko mapapadali ang laban. Sumuway po siya sa patakaran at pinili niyang protektahan ako. Nay, mahal na mahal po pala talaga tayo ni tatay. Oo nga, anak. Patawad kung sa huli ko lang napagtanto ang mga pagkakamali ko. Patawarin sana ako ng tatay mo. Hindi po nagalit si tatay nang dahil lang sa kinamuhian mo siya, Nay. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo kayang tiisin. At dahil doon, ibinuwis po niya ang buhay niya. Mapadama lang po sa atin ang kanyang pagmamahal. Si Manang Clarita ay lumapit na din. Kasama niya si Piyong na isinisigaw ang pangalan ni Lakas. Kasama nun ang pagsabay ng mga tao sa baryo na isinisigaw rin ang pangalan ng bata. Natapos ang lahat ng yon. Namuhay ng payapa ang pamilya ni Lakas. Hindi na rin sila isinusukan ng mga tao. Bagkus ay hinangaan pa sila at ipinagmamalaki dahil sa pagkakaroon nila ng isang lakas. Lakas na kailanman ay hindi nagpatalo sa kasamaan. Makikita natin na anuman ang mangyari, ang mga magulang ay hindi matitiis ang mga anak. Mas pipiliin nila ang tama kahit kapalit pa nito ay ang kapakanan nila o sarili nilang buhay. Sa kwentong inyong napakinggan, masasabing tunay nga ang pagmamahal ng magulang sa anak ay walang hangganan. Pagmamahal na handang magsakripisyo, magtanggol at gawin ang lahat alang-alang sa kapakanan at kaligtasan ng minamahal nilang supling. At tulad ng pagmamahal na ito, paalala ng Biblia na ang habag at pag-aaruga ng Diyos ay higit pa sa anumang pag-ibig ng magulang, sapagkat siya ang unang nagpakita sa atin kung paano magmahal ng tapat at wagas. Ang sabi nga sa awit 103 verse 13, kung paanong naaawa ang ama sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa may takot sa Kanya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at may napulot po kayong aral. Maraming salamat po sa inyong lahat.